You guys, who wants ice cream? Ooh, me. Sorry, but I only give it to neons. Let's do it, y'all. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, sisters. Don't worry, I'll always be with you in your heart. Insert super cool. Whoa. Oh my god, they're flying. They're flying. They're flying. They're flying. They're flying. I wanted some. Sorry, there's only the cone left. Oh, you want ice cream? Only gives it. I can't feed him. Yay! Cool. Are you hungry? No, I want you to be hungry. You need the potty, okay. I'm shook. I'm gonna go home now.
bawasan ng tax yun, di ba? Yung sa akin, yung pinambili ko ng cellphone ko na 1,000 talaga yun. Kasi hindi ako magbabayad ng tax. Kaya kasama yun sa business ko eh. So lahat, bumili ka ng laptop, bumili ako ng printer, bumili ako ng ballpen, kaya yung mga gamit ng mga bata, inaan ko yan sa resibo. Pinapay ko yun. Bumili ako ng mga notebook, pati itong bahay ko, part ng bahay, gasolina namin, yung sa sasakyan, maintenance, Kasi ako, gawa ko ng ano sa financial. yan, pag pumupunta kami, pag nag-trip So, kami, active na ko sa parang tier 1 to 0, mataas talaga ako sa tier 3 ang insurance agent. Ngayon, kung gusto mong mag-upgrade ka pa, ang financial advisor, kailangan mo pa ng kung para yun sa mga certified financial planners. Pag sinabi nila ng financial advisors din, ang financial advisors kasi dito sa Alberta, broad eh. Pero sa Canada kasi, dito sa Alberta, financial advisors, insurance agents, diba? Para yun. Pero sa Canada kasi, iba naman yun. Ang definition ng financial advisors, meron silang designation na let's say CFP or Certified Financial Planner. So, meron kang another certification. Hindi lang insurance yung hawak mo, hindi lang segregated fund investment. Kailangan meron kang mutual funds. Kompleto dapat lahat yung hawak mo. Mas madami. Kaya nga, hindi ka magiging certified financial planner kung wala kang LLQP. Yung sa insurance agent, LLQP yung exam namin doon. So kung wala kang license doon, hindi ka makakapag-CFP. Kasi, kung pag-certified financial planner ka, di ba, retirement income. Pero at the same time, about money kasi yan eh. Pag gusto mong protektahan yung pera, kailangan protektahan yung gumagawa ng pera. Halimbawa ikaw yung money machine, ikaw yung gumagawa ng pera kasi ikaw yung nagtatrabaho. So, kailangan protektahan ka kasi pag wala ka, yung pera mawawala din. Diba? So, kasama din yung tax planning. Although yung tax planning, pinag-aaralan din namin yun. Tax planning. Pero pagdating sa talagang retirement, dapat lahat yan meron ka. Hindi ko pwedeng i-offer ko lang sa'yo RSP ng set funds. Kailangan kompleto. Yun yung talagang overall financial advisor sa kanila. Sa lahat. Sa lahat. Meron kang wealth planning, strategies, tax planning, estate planning, lahat yun. Nung pala-upload sa buko, di ko pa na ko yung Lalagyan mo na ng laman. Ay, ano yung binuksan mo sa Websim or sa yung high interest savings account? Kanina kasi ano lang yung high interest savings account, ang Websim pa yung ngayon. yung sa stocks ang ano po. Ay, DCF. Ano ba ang maganda sa mga sa cellphone? Inopen mo yung DFS mo. Ano ate, lagi ko rin ako to, pero hindi ko pa siya nalalaman kasi. Okay, kung sisihin ha. Ang TFSA is, ano yan, di ba tax-free savings account? Okay? Pwede ko mag-open yung TFSA. Ba't ako mag-focus sa cellphone? Kasi hindi, ang market kasi, syempre iba-iba yan. Then, mapapataas, pababa. Pero itong sasabihin sa'yo, yung sa ETF, or yung exchange traded funds, meron siyang dividends. Familiar ko sa dividends. Yung dividends, meron kang monthly na pwedeng ma-receive yan. Dividends. So, halimbawa, itong DFN. Yung DFN, ayan siya. Like yung withdraw funds anytime. Oh, you can withdraw funds anytime.
per unit appreciation. Ibig sabihin, halimbawa, binili mo yung isang stock ng, let's say, $1 siya per unit. Tapos bumili ka ng 10. So, ng 100. Ibig sabihin na, diba, binili ko siya ng 100, diba? Ngayon, let's say, withdrawin mo na siya. Sa time na withdrawin mo, ang presyo, let's say, niya is $2 per unit. Okay, per unit. Times 100. So, meron kang 200 yung mawithdraw mo. Okay? Pero, kung that time, ang presyo ng stocks mo ay 50 cents na lang per unit,